Isa pa, Miss Tina. Nagpunta dito yung gwapong client natin. Remember, Mr. Ice Carter? Diyos ko, parang member ng FBI na nagpunta dito at hinahanap ka. Nakakatakot. As in, parang kriminal ang datingan mo sa paghahanap sa'yo, Miss Tina. At bakit naman niya ako hinanap, Aber? Kapitbahay ko lang ang lalaking iyon at bilang sa kamay na nakakasabay ko siya, langya nila. Dagdag pa sila sa isipin ko. Hindi ko nga alam, Miss Tina. Hindi naman ako pwede magtaray sa kanya dahil may mga client pa tayo. Tinanong ko naman kung anong sadya at bakit hinahanap pero ang sagot lang is urgent meeting. Diyos ko. Habang nandito sa room ay nilubos namin ni Bea ang buong araw para mamasyal kasama ng kanyang cute na anak na si Bella. Si Neil pa nga ang nagsuggest sa kung saan kami pwede pumasyal at mag-shopping kahit na hindi ito kasama. Isang araw na puro kwentuhan sa bahay ng kaibigan ko at isang araw na paggala. Kahit 2 araw lang ay kahit paano'y napawi ang sandaling pag-aalala ko sa buhay at hindi ko na ulit tiyak kung kailan ako makakabalik sa bahay ng kaibigan ko dahil kung hindi ako tatamarin ay mas gusto ko pang matulog, magdamag o maglinis ng bahay. Inilapag ni Bea ang anak nito sa mabalbo na carpet habang bising manood ng Baby Boss sa TV. Lumapit ang kaibigan ko sa akin at tinulungan ako sa paglalagay ng mga pinamili namin sa malaking bag na ipinahiram nito sa akin. Bakit feeling ko hindi ka nababalik dito, Beshi? Napahinto ako sa pagsuksok ng damit sa bag at kunot-noo ko itong nilingon. Anong sinasabi mo dyan? Porque matagal akong mapapadpa dito, hindi na ako babalik? Napanguso ako sa sinabi nito. Wala lang, iba lang pakiramdam ko. Papatid na lang kita kay Neil para makarating ka sa pupuntahan mo. Napatitig ako sa sinabi ni Bea. Ang weird. Hindi na kailangan, uy. Ano ka ba? Kayang-kaya kong umuwi mag-isa. Hindi ko naman first time para ihatid pa. Bumuntong hininga si Bea. Saka maaga akong aalis para saktong oras ako makakarating sa store. Ipahinga na lang ni Neil ang oras niya kaysa ihatid pa ako. Super layo kaya ng Tuscany. Hindi mo ako naiintindihan, Beshi. What do you mean? Pagtataka ko. Tumikom bigla ang bibig ni Bess at umiling habang inaatupag ang ginagawa. Pasimple kong sinuri ang kaibigan kong si Bea. Parang may gusto itong sabihin pero mas gusto na lang ay manahimik. Hindi naman ito ganito dahil kung gusto nito magsalita hindi ito titigil sa pagsalita at ikaw na lang ang aawat para sa kanya. Nang dumating si Neil ay saka kami nag-dinner. Ako na nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin kahit na automatic dishwasher ang mga ito. Mas sanay pa rin ako na kamay ang gamit sa paghuhugas dahil mas pulido ang paghuhugas at sigurado na malinis. Nasa kabilang kwarto na ang kaibigan ko at si Neil habang maaga na natulog ang anak nila. Habang ako naman ay nakahanda na ang gamit para sa pag-alis. Isang bag na malaki na puno ng pinamili namin ni Bea at ilang pagkain. May pasalubong din ako para sa mga kasamahan ko sa trabaho na chocolate, lalo na si Kiandra, lalo pa at nalaman itong nasa room ako. Katatapos ko lang tawagan ang mama ko. Hindi ko nakausap si Papa dahil maagang natulog dahil masama ang pakiramdam. Pero parang hindi iyon ang pakiramdam ko dahil feeling ko ay iniiwasan ako na makausap ni Papa. Napabuntong hininga ako. Nagtatampo ang Papa ko dahil 1 buwan na lang ay sasapit na ang kaarawan nito. Pero ako ay hindi pa sigurado kung makakauwi. Gustong gusto ko na makita at mayakap ang magulang ko pero sa tuwing maalala ko ang sakit ng nakaraan ko ay pinanghihinaan ako ng loob. Parang hindi ko pa kaya. Malapit na mag-senior ang papa ko. Titiisin ko pa ba? Kinuha ko ang cellphone sa gilid ng unan. Halos mapamura ako sa sunod-sunod na pagpasok ng messages. Kahit hindi nakarehistro ang numero ay iisa lang naman ang gagawa noon. Kahit na nakablock na ito sa akin, maraming paraan pa rin ang lalaking ito. Why you didn't answer me? I can still find and reach you wherever you are. You can't escape me, baby. Pinaikot ko ang eyeball ko dahil hindi ako natutuwa sa pinagsasasabi ng taong ito. Stalker lang ang peg. Baliw ba siya? Itinabi ko na ang phone ko dahil ilang oras lang ay gigising na ako para umalis. Sasakay nilang ako ng train papuntang Tuscany at sasakay ng taxi papuntang apartment dahil mapapaaga ang pag-uwi ko. Hindi ko na lang sasabihin sa kaibigan ko para isipin niya ay nag-taxi lang ako. Maaga akong nagising at naunahan ko pa ang pag-alarm ko na wala pang 4:00 ng umaga. Mabilis lang ako na nag-shower at nagbihis dahil malamig ang panahon pero dahil may heater sila ay masarap maligo. Pagkalabas ko ng kwarto ay kasabay ko pa si Bea na pupungas-pungas na lumabas din ang pinto. Uwi ka na, be? Niyakap kong kaibigan ko. Oo, umimiss kita. Niyakap ako nito ng mahigpit. Huwag ko na kayong umuwi.
Dito ka na kaya tumira? Kaya kitang ampunin. Natawa ako sa biro ng kaibigan ko. Sige, gusto ko yan. But for now, kailangan ko munang bumalik, baka mayari pa ako sa mga kasama ko. Naiwan sa kwarto ang anak ni Bea nang samahan ako nito sa labas kasama ni Neil. Hinintay nilang dumating ang Grab na si Neil pa mismo ang nagpabook. Pero hinayaan ko na lang at bala ko yung sumakay na lang ng train at bababa na lang ako sa Roma Termini kung saan ito ang pinakasakayan papuntang Tuscany. Meron din namang ibang train station pero medyo malayo pa. Nang dumating ang Grab ay kinuha na ni Neil ang baggage ko. Siya ang nagpasok sa loob ng compartment. Ingat ka, beshi ko ha. Tawag ka kapag nakarating ka. Ngumiti ako sa kaibigan kong masyado nag-aalala palagi sa akin. Opo, nanay. Pinandilatan ako nito ng mata at sabay kaming natawa. Lumapit ako sa Grab na kulay itim ang kotse at tinted ang salamin. Hindi man lang nagbukas ng bintana ang driver para makita ko ang mukha nito. Pinagbuksan ako ng pinto ni Neil sa backseat. Thank you, Neil. Thank you, Beshi. Ingat kayo. Mamimiss ko kayo at ni baby. Kumaway ako sa couple na nasa harapan ko. Lumapit si Bea sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ingat ka, Be. Sandaling napalingon ito sa loob ng kotse kung saan nakaupo ang Grab driver. Kung may problema, tawagan mo ako kagad, okay? Umuwi ka ng ligtas sa inyo. Ikamusta mo ko sa pamilya mo? Agad na nagsalubong ang kilay ko sa sinabi ni Bea. Mukhang kulang ka pa sa tulog, Bea. Babalik lang ako ng Tuscany at hindi sa Pinas. Bahagya akong tumawa at napailing sa kaibigan kong mukhang lutang. Tinitigan ako ni Bea na para bang may laman pero saglit lang iyon at kumamot sa pisngi. Basta, umuwi ka ng ligtas. Love you, Beshi. Love you too. Ingat kayo ni Neil at ni baby. Nilapitan na ni Neil si Bea na halos ayaw humiwalay sa akin. Pagkapasok ko sa loob ng sasakyan ay kumaway ako sa kopo. Si Bea ay nakangiti pero hindi umaabot sa mata, habang si Neil naman ay hindi ko mabasa ekspresyon ng mukha. Pagkasara ng pinto ay saka ako umayos ng pagkakaupo. Napapigit pa ako sa amoy ng pabango sa loob ng sinasakyan ko. Nakaka-relax at nakakaantok kasabay ng mahinang radyo. Matulog na kaya ako dito sa biyahe? Hindi pala pwede. Napadiretso ako ng tingin sa driver na tahimik lang na nagmamaneho. Hindi ko makita ang mukha nito kahit sa salamin sa harapan dahil nakaharap sa akin. Sinuri ko ang suot nito. Makapal na winter coat ang suot nito at may gloves pa. Siguro ay lamig na lamig. Kung sa bagay ako ngayon nilalamig din pero kahit paano ay nasasanay na. Nakasuot din ito ng bonnet pero hindi ko makita ang mukha nito dahil natatakpan ng color ng suot nitong coat ang kalahati ng mukha nito. Hindi naman siguro masamang tao ito, no? Si Neil ang nag-book ng sinasakyan ko kaya tiwala naman ako sa ganitong oras. Tumikim ako. Sir, please drop me off near the train station. Okay. Halos matuyuan ako ng laway nang marinig ko ang boses na sumagot sa akin. Biglang nabuhay ang dugo ko sa katawan at dumagundong ang dibdib ko. Hindi maaari. Hindi pwedeng siya ito. Baka guni-guni ko lang. Thanks. Tama bang pandinig ko o kulang pa ako sa tulog? Hindi man lang ito nagtanong kung bakit ako bababa ng train station, samantalang ang drop-off ko ay Tuscany. Ipinikit ko ang mata. Kalahating oras pa bago ako makarating ng train station kaya pwede pa akong umidlip. Pero sa tingin ko ay hindi na ako makakatulog pa dahil nagulo na ang sistema ng katawan ko. Habang nakapikit ay bumigat ang talukap ng mata ko. Dumagdag pa ang amoy ng sasakyan na mabango at love song na pinatutugtog ngayon sa loob ng sasakyan. Mamaya ko nang iisipin dahil iidlip lang ako kahit 5 o 10 minuto. Pakiramdam ko ay may humawak sa mukha ko. But then, someone looking at me while checking my whole face. Tom. He can't see his face clearly but I know he smells so yummy. Naramdaman ko mainit na hininga sa aking mukha at halos malunod ako sa mainit na halik sa aking labi na matagal ko nang kinauulila. My baby. I love you, baby. Naalimpungatan ako nang maramdaman ko ang pananakit ng kaliwang balikat ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at bigla akong nablangko sa nakikita ko. Teka, nasan ba ako? Ilang segundo pa na nagloading ang utak ko sa kamalakas na napasinghap. My God! Napabalikwas ako sa pagkakahiga at napahawak sa dulo ng kinahigan ko. Napalibot ang mata ko sa gulat at matinding kaba. Nasa bahay ako ni Bea at Neil. Pauwi na sakay ng Grab. Ang sabi ko sa driver ay ibaba niya ako sa train station at naidlip ako. Pero ano to? Nasaan ako?
Maliit ang espasyo na kinahigan ko at nararamdaman ko na parang gumagalaw kaya napakapit ako. Kahit na maganda at malinis ang nakikita ko ay bigla akong natakot. Ano nangyari? Sino nagdala sa akin dito? Wala ibang tao dito sa maliit na kwarto kung saan ako nakahiga. Agad kong binuksan ang maliit na kurtina kung saan may bintana. Napamura ako ng malakas sa gulat. Ano? Bakit ako nandito? Nabitawan ko ang kurtina sa matinding pagtataka. Naluluha ako sa mga nakikita ko. Nasa himpapawid ako? Nakasakay ba ako ng private plane? Hindi ko makita ang mga gamit ko. Kahit ang phone ko ay wala pero ang kasuotan ko ay walang nagbago. Ganoon pa rin. Sinong gumawa nito sa akin? Kahit nahihiloy bumaba ako sa kama. Kumapit sa pwedeng makapitan na malalapitan ko. May maliit na pintuan at binuksan ko iyon. Mabuti na lang at hindi nakalock. Nakapatay ang ilaw at tanging isang ilaw mula sa unahan ang siyang nagbibigay liwanag dito sa kinatatayuan ko. Kaya napadiretso ako ng lakad. Nasa unahan ang piloto dahil maliwanag. Kahit nilalamig ang magkabilang palad ko sa kaba ay nilaksan ko ang loob na puntahan ito sa unahan. Napasingap ako sa gulat nang may tumakip sa bibig ko kasabay ng pagyakap ng tao sa likuran ko. Gusto kong magpumiglas pero hindi ko magawa dahil sa mahigpit na pagyakap ng kung sinong nilalang sa likuran ko. Namalayan ko na lang ang pag-angat ko sa ere at parang kidlat na ibinalik ako sa kung saan ako unang nagising. Huminga ako ng malalim nang bitawan nito ang bibig ko at galit na hinarap ko kung sino man na nilalang ang gumawa nito sa akin. Phew! Naiwan sa ere at sasabihin ko dahil sa gulat. Natulala ako nang makilala ko ang nakatayo sa harapan ko. Nanubig ang mata ko. Baby. Lander. Mababa ang boses nito na matagal ko nang hindi naririnig. Mas lalo itong naging mature dahil nagkabalbas na ito at bigote kasabay pa na mahabang buhok nitong nakapusod. Ang mata niya kung paano makatitig sa akin ay bumabalik sa kung paano niya ako tingnan noon. Binalot ng init ang puso ko sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Kahit na nakabalot sa panlamig ang katawan nito ay hindi maitatago ang laki ng katawan nito na kahit 2 taon na ang nakalilipas ay malaki at matipuno pa rin. Napaawang ang labi ko sa suot niyang coat. Biglang sumagi sa isip ko ang sinakyan kong Rob para ihatid ako sa train station. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Iniwas ko ang paningin ko sa kanya dahil parang hinihigop ang lakas ko. Anong ginagawa ko dito? Paano ko napunta dito? At bakit nasa harapan kita ngayon? Taranta kong ani kay Lander. Baby, agad akong lumayo nang akmang hahawakan ako ni Lander sa braso kaya nabitin ang kamay nito sa ere. Don't you dare touch me! Singhal ko. Wag mo akong hahawakan na hindi tayo close. At kung pwede, lumayo-liyo ka sa akin. Ilang segundo itong natulala bago nito ibinaba ang kamay at tumayo ng tuwid. Tumikim ito at ipinatong ang kanang kamay sa itaas ng upuan na nasa unahan ng kama na kinaupan ko. Okay, I'm sorry baby. Alam ko nagulat ka pero kumalma ka muna. Kumalma? Seryoso ka sa sinasabi mo? Paano ako kakalma na imbis pauwi ako sa apartment ko kung nandito na ako, nakasakay sa private plane at ngayon ikaharap ka? Ano to? Kidnapping? Nagpupuyo sa galit ang dibdib ko. Kung pwede lang ay bugahan ko na ito ng apoy para masunog dahil sa galit at mas malalim na sugat ang natamo ko kahit na 2 taon na ang nakalilipas. Kahit durog na durog ako ay nagpunta ako ng Italy para makamove on at makapagsimula sa bagong buhay kahit araw-araw kong pinapatay ng matinding kalungkutan at anxiety. Sumakit ang lalamunan ko sa pagpipigil na huwag maiyak. Bakit ka pa nagpakita? Maayos na ang buhay ko para guluhin mo pa. Hindi ba masaya ka na kay Grace Valdez na namumuhay sa bundok? Bakit napadpad ka pa dito? Bumalik na ang alaala mo kaya ginugulo mo na ako? Hysterical kong sigaw. Baby, inabot ni Lander ang kamay ko pero umiiwas ako. Dahil malakas ito ay mabilis niya akong naabot at tumabi sa akin. I hate you! I hate you! I hate you so much! Huwag po, Mama! Papa! Napabalikwas ako ng bangon at hingal na napamulat ng mata. Napahawak ako sa noo. Hindi naman ako pinagpawisan dahil malamig ang paligid. Panaginip lang pala. Napabuntong hininga ako. Akala ko ay totoo na.
Umuwi na raw ako ng Pinas pero imbes na matuwa ang papa at mama ko sa pagbabalik ko ay galit silang sumalubong sa akin at itinaboy ako. Ayaw na nila sa akin dahil sa tagal kong hindi pagbalik. Itinakwil na nila ako. Kilala ko ang magulang ko. Kahit na pasaway ako ay hindi sila nagagalit sa akin pero sa panaginip ko ay may halong pagdaramdam ang galit nila sa akin. Panaginip lang iyon pero parang kinurot ang puso ko. Mama, Papa, gusto ko na umuwi. Pinahid ko ang kanang pisngin nang pumatak ang luha ko. Masamang panaginip lang iyon. Hindi ako itatakwil ng magulang ko. Ilang sandali ako napatitig sa malinis at malawak na kwarto. Inikot ko ang buong paningin dahil hindi pamilyar ang buong silid at pakiramdam ko ay nasa Royal Mansion ako. Teka, saan naman ako? Ano ginagawa ko dito? Agad ko ipinikit ang mata. Baka masamang panaginip na naman ito at kailangan kong gumising. Ouch! Nasaktan ako sa pagkurot ko sa pisngi. Langya, totoo nga. Ilang segundo akong tulala bago ko na-realize na wala ako sa apartment ko. Malakas ako napasinghap at napatili. Pagapang akong bumaba sa malawak na kama na parabang 20 na katao ay kasya at pwede pang magpagulong-gulong. Napadaos-os ako pababa kasabay ng makapal na kumot na lumingkis sa binti ko. Diyos ko! Halos mapaiyak ako dahil sa lintik na kumot na ayaw pang matanggal sa binti ko. Napatigil ako sa ginagawa ng may bumukas ng pinto. Lumaki ang mata ko at napanganga. Isang gwapong nilalang na nakasando habang labas ang nagtitigasan nitong muscles at nangingitim na katawan dahil sa tato. Si Lander. Baby. Halos magkanda buhol-buhol ang hininga ko nang mabilis itong nakalapit sa akin. God, baby, hindi ka pa rin nagbabago. Mag-ingat ka sa pagbaba mo. Napapikit ako dahil sa boses nitong malambing at may halong pag-aalala na matagal ng panahon nang huli kong marinig. Nanunood sa ilong ko ang napakabango nitong katawan. Gusto ko at sobrang gusto ko ang amoy niya. Matagal na nang huli kong maamoy ito ng malapitan. Bumabalik ang nakaraan sa aming dalawa. Are you listening? Mukhang kulang ka pa sa tulog, baby. Hahatiran na lang kita ng breakfast mo. Alam ko na pagod ka sa mahaba nating biyahe. Agad akong napadilat sa sinabi nito at halos magkanda duling-duling ako dahil sa sobrang lapit nito sa akin. Lumayo ka. Mababa ang boses ko habang nakatitig sa kanyang mata. Umarko ang kilay ni Lander. Baby, lumayo ka. Hindi ito gumalaw o umusog man lang habang ang kamay nito ay may hawak na kumot dahil sa pag-alis sa binti ko. Paano mo ako nahanap? Anong karapatan mong dalhin ako sa lugar na ito? Nagpalingalinga ako. Kahit saan madaanan ng paningin ko, ang bawat sulok ng kwartong ito ay wala akong maipipintas dahil perfect ang magandang silid na ito. Mga hawakan ako dito sa kamay nang mabilis kong pinalo ito at ako na nag-adjust para magkaroon kami ng distansya. Matalim kong tiningnan ang mata nito. Kinidnap mo ko. Nagtitimpi kong salita. Ano bang gusto mo para gawin mo ito sa akin? Nananahimik ako pero ginlo mo na naman ang buhay ko. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa akin noon? Iba na ang buhay mo at iba na rin ang buhay ko. Parang ganituhin mo ulit ako, Lander. Baby, tinapos mo kung anong natitirang pag-asang meron ako sa'yo. Pinagpalit mo na ako sa iba at wala pang pakialam ang mga gago mong kasama sa braso mo sa nararamdaman ko. Mangulang hiya kayo lahat. Ginawa niyo akong tanga. Mapait ko salita at hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko nang bumalik ang nakaraan. I'm sorry. Napailing ako. Kahit hindi ka na mag-sorry. Walang kwenta na ang sorry mo. Hindi ko rin tatanggapin ang sorry sa mga walang kwentang tao. Malakas ko siyang itinulak at napatayo. Agad akong tumakbo palabas ng pinto kung saan pumasok ang lalaking nagbigay sakit sa buhay ko. Hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ng paa ko basta makaalis lang kung saan wala ito. Ay, putakte! Halos humuwalay ang kaluluwa ko sa gulat nang muntik kong mabangga ang malaking katawan ng taong kilala ko noon. Napahawak ako sa sarili. Hi, Dina. Long time no see. Si Alex. Napanganga na lang ako dahil hindi ko alam na kasama pala sa malaking bahay na ito ang kaibigan ni Lander. Mukhang bagong gising ka pala. Sorry kung nagulat kita. Hinahanap ko si Griffin. Sabay napakamot pa ito sa batok.
Hindi pa man kalmado ang dibdib ko sa gulat nang may sumagot sa likuran ko. Why are you looking for me, dumbass? Napahakbang ako sa kaliwang gilid nang maramdaman ko ang init ng katawan ng lalaki sa likuran ko. Napatingala ako sa dalawang higante na parang kapre. Parehas gwapo at parehas malalaki ang katawan. Ang isa ay happily married na at may anak na, samantalang ang isa ay walang hiya pa rin. Nagtitigan ang dalawa na para bang binabasa nila ang bawat utak ng bawat isa. Wala silang imika no kahit na anong salita, basta humihinga lang. Napataas ang isang kilay ko. Mga siraulo, akalayas na nga. Patalikod na ako para umalis sa dalawang ito nang mabitin ako sa paghakbang. Naka-ready na, body. Bilisan na natin dahil ayoko magalit ang misis ko. Alright, si Brickerman at Rafferty na ang bahala sa kanila. Napapikit ako na ilang segundo at huminga ng malalim. Nag-uusap ang dalawang kapre ng ibang lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Alam ko iyon dahil minsan ang nabanggit sa akin noon ni Lander na kapag ibang lengguwahe na ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol na ito sa kanilang misyon. Kung may misyon pala silang asikasuhin, bakit dinla pa ako dito? Come here, baby. I know, you're starving. Let's get you something to eat before you collapse from hunger. You know, I can't let my girl go hungry like that. Langhiya. Narinig ko ang pagsipol ni Alex sabay mahinang tumawa. Mabilis ako napalingon sa dalawa at kulang na lang ay bumuga ako ng apoy. Sira ulo ka ba? Tinapik ni Alex sa Lander sa balikat at sumanyas. Good luck, buddy. Bumitaw ito kay Lander sabay saludo. Lumungon ito sa akin at ngumiti ng matamis. By the way, my wife keeps asking for you. Says she misses you a lot. Hindi ko inaasahan ang sinabi ni Alex. Uminit ang puso ko. Sa Ate Aryan, matagal ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Simula nung lumipad ako patungo sa Italy ay pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa Pilipinas. Let her know I'm doing alright. I miss Ate Aryan too. I couldn't help but feel guilty. Sure. Lumapit at nakipagkamay si Alex sa akin at sumulyap kay Lander bago ito lumabas sa malaking pinto. Natulala na lang ako. Ilang taon na ang nakakalipas at nakakaramdam ako ng hiya dahil naalala pa rin ako ng mga kaibigan ni Ate Tanya. Marami na rin kaming pinagsamahan noon kahit salimpusa lang ako sa kanilang magkakaibigan. Pinutol ko lahat ng kung ano ugnayan ko sa mga ito dahil na rin sa mga asawa nilang nasa Bratsovo. Naalala ko si Hannah. Ilang beses ko siyang pinatayan ng phone at nagpalit na ng numero. Ganoon na rin si Ate Lian, Grace at Ate Mika. I turned my back on them and left without even saying goodbye. I know it was cold but I couldn't help it. Eat your breakfast before it colds, baby. I want you to feel better. Namalayan ko na lang na nasa harapan na ako ngayon ng malaking table. Hindi ko napansin ang paghawak ni Lander sa braso ko pagdala dito sa dining room. Nakalimutan kong magalit dito dahil sa kakaisip ng mga taong naging bahagi ng masasayang buhay ko. Pasimple kong pinunasan ang sulok ng mata ko. Ayokong makita nito ang kahinaan ko. Galit pa rin ako sa lalaking kasama ko ngayon. Ipinagila ako ng upuan ni Lander at saka ako umupo. Hindi na muna ako makikipag-argumento dito dahil nagugutom na ako. Hindi ko alam kung ito ba ang nagluto nitong pagkain dahil hindi naman ito marunong at parang naka-catering. Ayoko din na magtanong at baka isipin nito ay close na kami. Umupo sa bandang harap ko si Lander at sabay kaming kumain ng walang imikan na tanging tunog ng kubyertos lang ang maririnig. Nadaanan ng paningin ko ang wall clock. 10 minuto bago mag-alas 10 ng umaga na pala. Kaya ganoon na lang ang pagkakagutom ko. Pagkatapos kong kumain ay tumayo na ako at kukunin ko na sana ang pinggan na pinagkainan ko nang pigilan ako ni Lander. Just leave it, baby. Don't worry. I got this. Napataas ang isang gilay ko pero wala akong balak na sumagot dito kaya binitawan ko na ang hawak na plato at umalis sa harapan nito. Kahit na pinakain niya ako ay hindi ibig sabihin noon ay magkakaayos na kami. Dapat lang na pakainin niya ako matapos niya akong kidnapin. Buisit siya. Lumabas ako ng balcony at ganoon na lang ang gulat ko nung makita ko kung gaano kataas ang kinatatayuan ko. Diyos mio, mabuti na lang at hindi na ako masyadong takot sa matataas na building pero kakaiba ito. Saan lugar ba kami? Hindi na ito Italy, sigurado ako at lalong hindi pa ito Pilipinas. Malakas ang hangin kaya nililipad ang buho ko. Napatingin ako sa ibaba. Maganda at moderno ang lugar. Sa kanan ay puro building na tiyak ay nasa city ako. Nasa kaluwang bahagi naman ay desert. Teka, nasa Dubai ba kami? Napanganga ako, sandali sa pagkagulat. Ano bang trip nitong si Lander?
Wait, kukunin ko ang phone ko. Kailangan malaman ng kaibigan ko sa Bea na hindi ako nakabalik ng Tuscany. Nakabalik ako ng kwarto kung saan ako unang nagising. Kahit nakakahilo, ang laki at lawak ng buong apartment na ito ay mabuti na lang ay hindi ako nawala. Saan napunta ang mga gamit ko? Parang puputok sa galit ang dibdib ko. Inisa-isa ko na ang drawer sa loob ng kwartong ito pero kahit maleta ko ay wala. Ayaw ko man nakausapin pa ang taong nagidnap sa akin ay no choice ako kundi ang puntahan ito. Nasa kanya ang mga gamit ko. Nandoon ang passport, phone at wallet ko. Kahit na makatakas ako sa lugar na ito ay baka bigla akong damputin ng otoridad dahil walang mapagkakakilanlan sa pagkatao ko. Nagdadabog akong lumabas ng kwarto at agad kong hinanap si Lander na ngayon ay parang hari na nakaupo sa armchair at may kausap sa phone. Nagkasalubungan ang mga mata namin. Napalunok ako dahil nakasuot lang ito ng bathrobe, nakitang-kita ang matigas nitong katawan. Tanging boxer shorts lang din ang pang-ibaba nito habang nagpupunas ng towel sa kanyang ulo. Sinenyasan ako nito na lumapit kaya inirapan ko ito. Ang kapal mang utos pero dahil may kailangan ako dito ay sinunod ko ito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito at tsak tungkol iyon sa misyon ng kanilang grupo. Naamoy ko ang sabon nitong ginamit. Fresh na fresh sa pang-amoy ko. Kainis, samantalang ako hindi pa nakakaligo. Kung anong sinuot ko nung umalis ako kina Bea ay ito pa rin ang suot ko. Except sa coat na suot ko na hindi ko makita. Kaya ang pinili kong upuan ay medyo malayo kay Lander. Kahit galit ako sa taong ito ay ayoko naman na maamoy nito ang pagkabaho ko. Hindi pa nga ako nakakasalamin kaya hindi ko na alam kung anong itsura ko ngayon. Nakakahiya din na nakita ko kanina ni Alex na mukhang bruha. Nakadakwatro ako habang nakatitig sa malaking flat TV screen. Nakapatay iyon pero nakatitig lang ako. Ayokong lumingon kay Lander dahil ramdam ko ang titig niyang nakakatunaw. Wisit na iyon. Parang bumalik noong unang panahon ng presensya nito noong nasa bahay namin. Awkward. Narinig ko ang pagtayo nito at habang nagsasalita pa rin, nakasimangot ako nung humarap ito sa akin at sabay na pinatay na ang tawag sa kung sino man ang kausap nito. Pinasadaan ako nito ng tingin at nagsalita. You haven't showered yet? Go, freshen up, baby. Parang umusok ang ilong ko sa sinabi nito. Asar ko itong sinagot. Seryoso ka? Paano ako makakapag-shower kung wala ang gamit ko? Kaya nga kita pinuntahan dito, kahit labag sa loob ko dahil hinahanap ko kung nasaan ang mga gamit ko. Napatayo ako sa galit. At pwede ba mag-isip ka naman? Lahat ng gamit ko hindi ko makita. Saan mo ba pinagtatapon? Bigay pa sa akin ni Bea ang iba doon. Asar akong napahilot sa bato ko. Hindi ko pa makita ang phone ko. Hindi mo ba alam na bisa akong tao para kidnapin mo pa at dalhin dito sa kung saang lupalop na mundo mong kinatatayuan ko? Magtatanong ka pa kung bakit hindi pa ako nakakaligo. Hindi mo nga binabalik ang mga gamit ko. Napupuyos ako sa galit. Wala na akong pakialam kung malaking tao ito at kahit na miyembro ito ng Broad Cebu. Maski na mayaman ito at may kapangyarihan sa buong mundo ay hindi na magbabago ang tingin ko sa ginawa nitong pananakit sa akin na hanggang ngayon ay bumabalik na naman ang pasakit nito sa buhay ko. Baby, don't touch me! Mabilis na pinalo ko ang kamay nitong aabutin sana ang kamay ko. Hanggang kailan mo ba ako itatago dito? Wala ka na bang balak na ibalik ako sa Italy? Hindi na mabalalangan ng pamilya ko kung saan ako ngayon o kung buhay pa ako? Now tell me, planado mo ba ito at ng birth mo? Baby, calm down. Mahinahon ang tono ng boses ni Lander. Calm down? I was calm until you came into my life and messed everything up. All I ever wanted was peace. A simple, quiet life. But then, you showed up again. Napapiyok ako. Kahit ilang beses ako magalit kay Lander nang hindi umiiyak ay hindi ko magawa. Feeling ko ay napakahina ko kaya palaging natatake advantage. Baby, that's not what I mean. Mabilis na hinulan ni Lander ang kamay ko at agad akong niyakap ng mahigpit. Napapikit ako dahil nagbabagsakan na naman ang mga luha ko. Gustong gusto ko suntukin ito hanggang sa masatisfy lang ako. Pero hindi ko magawa. Nanghihina na ako sa lahat ng bagay. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Kahit na manahimik ako at magpakalayo-layo ay babalikan pa rin ako ng sakit ng taong ito. Minahal ko ito ng buong buo pero sa hindi ko malaman na dahilan, dinurog niya ang buong pagkatao ko na nagresulta sa pagkawala ng anghel ko. Ang anak ko. Napahikbi ako ng malakas. Ang anak ko. Naiwan ko sa apartment ang abo ng anak ko. Kasalanan mo to!
kasabay ng pagkapos ng hininga ko ay ang pagdilim ng paningin ko. Shit! Tina! Nagising ako sa nakakasilaw na ilaw. Maaga na ba? Anong oras na? Diyos ko, late ako sa trabaho. Pabalikwas akong napabangon pero ganoon na lang ang gulat ko. Wala ako sa kwarto ko. Napalibot ang paningin ko sa buong silid na kulay puti. Napasinghap ako at nanlaki ang mata. Oo nga pala, kinidnap ako ni Lander.